Magandang umaga sa ating mga kapatid. At sa ating pangumagang debosyon ngayon ay nasa Kabanata 22 ng Unang Hari. So ito ang konklusyon ng buhay ni Haring Ahab. Pwede natin masasabi dito na ang Panginoon ay maraming mga isinulat at patungkol sa kay Haring Ahab. Maaring siya ay napaka-importante dahil gumamit ang Panginoon ng napakaraming propeta para magsalita sa kanya, si Elias, si Makaya. At meron ding mga anak ng isang propeta, disipulo ng propeta na isinugo upang siya'y bigyan ng babala, ngunit kinain ng leon. So dito, ang Panginoon ay gumamit ng napaka-importanting mga propeta sa kanyang kapanahunan upang siya'y pagsabihan. Katulad din ng sa kapanahunan ni Moses. So si Elias ay napaka-importanting propeta. At ipinanganak siya sa panahon ni Ahab. Naging propeta siya sa panahon ni Ahab. So dito makikita natin na si Ahab ay isang importanteng hari. So binigyan natin ng pamagat na ang taong ibinenta niya ang kanyang sarili ay mahirap manumbalik muli. Anong ibig sabihin ng ibinenta niya ang kanyang sarili? So wala siyang sariling desisyon at pag-iisip. Ito ang taong marami siyang pinapakinggan niya ito, pinapakinggan niya iyon. Hindi siya consistent sa kanyang mga narinig, lagi siyang nagdadalawang isip. Sinabi iyon ni Elias sa mga tao ng panahon na iyon na hanggang kailan kayo magdadalawang isip. Dahil sa ang buhay ni Haring Ahab ay katulad noon. Kapag nabasa natin ang scripture sa umaga, ito ay napaka-special. So ito ang buhay ng hari ng Israel. Siya ang hari ng Israel. At dito ay naisulat ng 19 times. Ngunit hindi isunulat ang kanyang pangalan na Haring Ahab. Sinabi lang hari ng Israel. Na parang kung ating titingnan ay ang karakter ni Ahab, ang pagkatao ni Ahab ay nawawala. Siya ang hari ng Israel, ngunit parang ang kanyang pangalan na Ahab ay hindi importante. So, ito ang sinasabi dito ng kabanatang ito sa atin. So, sa nakaraang 5 kabanata, titingnan natin sa konting perspective. Sa perspective ng pananampalataya, kapag nakilala natin si Ahab, so meron siyang 450 na propeta ni Baal. At sa kanyang kapanahunan, ang kanyang asawa si Jezebel ay pinagpapatay ang mga propeta ng Panginoon. So pinagpapatay niya ang mga propeta ng Panginoon, ngunit baliwala lang ito kay Ahab. Nung hinabol si Elisha, nung pinahabol niya si Elias upang ipapatay ay wala rin siyang tutol. So makikita natin kung anong klase ng kanyang buhay. So hindi niya alam kung saan siya papanig, laging nagbabago ang kanyang isip at desisyon.
Kaya nga sinabi ni Elias, sige, lagi kang nakikinig sa iyong asawa. Ngunit, ngunit bakit meron kang 400 na propeta ni Baal at meron ka rin propeta ng Panginoon? So saan ka ba talaga? Ganito ang kanyang buhay, ang kanyang pag-iisip, ang kanyang mga desisyon, maging ang kanyang pamamahala. So no. So ganyan din ang kanyang pakikitungo sa kanyang hukbo nung sinabi niya nung pinakawalan niya si ang hari ng Haran. Nung siya ay sumangguni sa mga payo ng mga ninuno, sinabi ng kanyang mga ninuno na huwag kang papayag, at doon sinabi niya din na sige, lalaban tayo. So kung ano ang sinasabi sa kanya, kung ano ang pinapayo sa kanya sa hukbo ng kanyang military o sa anumang desisyon, hindi niya alam kung paano magdesisyon. Ganito din ang ginawa ng kanyang asawa, na sa pamamagitan ng kanyang pangalan ay gumawa ng isang kautusan na ginamit ang kanyang pangalan. So pagkatapos nilang mapatay si Nabot, ang mga tao ay ipinaalam kay Jezebel na napangyari na ang mga bagay na kanyang inuutos. At alam din ng mga matandang pinuno na ito ay mula sa utos ni Jezebel. So alam ng buong kaharian. Binigay mo ang lahat ng pagdesisyon sa iyong asawa. Sa pananampalataya, sa political, sa military. So, wala siyang desisyon. Ibig sabihin, binenta niya kanyang sarili. So, nawala niya kanyang sarili. So, nais siyang iligtas ng Panginoon? Oo. Nais siyang iligtas ng Panginoon. Kaya, nagbigay ang Panginoon ng maraming pagkakataon, effort para siya iligtas. Ngunit, siya ba ay naligtas? Sa kahuli-hulihan, siya ay napahamak. So, maraming buhay ng propeta ng Panginoon ang naisakripisyo. So, sinakripisyo ang mga buhay ng mga propetang ito upang iligtas lamang si Ahab. Tulungan nawa tayo ng Panginoon na sa ating pananampalataya, panghawakan natin ang Panginoon at sumunod ng malapit sa Panginoon. Kapag tiningnan natin ang kabanatang ito, paano nagtatapos ang istoryang ito? So dito may 3 taon sa verse 1 na walang labanan ang Israel at Syria. So dito pumunta si Jehoshaphat. So si sa haring Jehoshaphat ay nakiisa sa pamamagitan ng pagpapakasal upang sila ay maging mag-partner. So dito, si Diyos, ang hari ng Israel, nagsalita na sige, magsama tayo at salakayin sa labanan at lusubin natin ang Ramot Gilead. Ngayon naman, verse 4, si Jehoshaphat na kanyang hinimok at sinabi niya, samahan mo naman kami sa paglusob sa Ramot Gilead. Sumagot naman si Jehoshaphat, kasama mo ako at ang aking mga taon at ang aking makabayo at kasangkapan. So dito, siya ay nag-agree na sila'y lalabang magkasama. Ngunit sa verse 5, sinabi niya ni Jehoshaphat, ngunit sumangguni muna tayo kay Yahweh. So dito, nag-agree siya at ngunit sinabi niya sumangguni muna kay Yahweh, at dito tinipon niya ni Ahab ang kanyang mga propeta. May 400 silang lahat. So dito, hindi natin maintindihan bakit marami siyang mga propeta.
So kung sila ay mga may totoong propeta, isa ay sapat na, katulad ng kay si Elias, si Elias ay sapat na. So dito meron siyang 400 silang lahat. So sinabi niya na iginiit ni Josaphat, wala na bang ibang propeta si Yahweh na maaari nating pagtanungan? At dito nagsalita si Ahab. Sinabi niya ang kanyang kaisipan. Sinabi niya, mayroon pang isang si Maaka, si Micaiah na anak ni Elam. Ngunit galit ako sa kanya sapagkat lagi na lamang masama ang hula niya sa akin at wala ngang mabuti. Ito ang kanya ang sabi ni Ahab. So maraming mga bagay tayong pagbubulay-bulayan sa pagbabasa. Ito. At dito naging klaro din, sinabi niya, wag kang sinabi niya na laging masama ang sinasabi niya sa akin. So dito makikita natin na si Micaiah ay palaging nagsasabi sa kanya ng maraming bagay. Ngunit ayaw niyang tanggapin ang mga payo na ito. Para sa kanya, ito ay laging masamang hula, masamang balita sa kanya. So dito si Ahab ay siya ay naniniwala sa mga propeta ng Panginoon. Ngunit ayaw niya na makinig sa katotohanan. So, makikinig ba tayo sa mga mabubuting mga sinasabi? O nais ba natin talaga makinig sa sinasabi ng propeta? Dito si Aring Ahab ay ipinakita niya ang kanyang attitude sa propeta. Ay sinasabi niya dito na siya ay naniniwala din sa mga propeta, kaya't meron siyang 400 propeta niya ng Panginoon. So ito ay nagpapakita na mahalaga sa kanya ang mga propeta. So, sa nakaraan, ang kanyang asawang si Jezebel ay may 400 propeta ni Asherah. Siya ay meron ding 400 na propeta ng Panginoon, at siya ay naniniwala din sa kanilang mga sinasabi, sa kanilang mga pagpapala. Ngunit ayaw niya makinig sa katotohanan. At ayaw niyang makinig sa isang propetang ito. At sinasabi niya na laging masama ang kanyang sinasabi. So dapat dito makikita natin na talagang kung ano ba tayo. Pinakikinggan natin ang katotohanan o ang mga bagay lang na masarap pakinggan. Ang mga bagay na masarap pakinggan maaring maloko at maaring magdala ng kapahamakan. So dapat napiliin natin na makinig sa katotohanan. So ang salita ng katotohanan ay mahirap lunukin at mahirap tanggapin. Ngunit ito ay ngunit bilang mga nasa otoridad, kailangan nating makinig sa katotohanan. Dahil kung hindi natin alam ang katotohanan, so maaring mawala tayo at ang ating buhay ay mapariwara. So ganito ang karakter ni Ahab. At ako'y naniwala na katulad din siya ng marami mga tao. At dito tulungan nawa tayo ng Panginoon upang hagkan at wag pakawalan ang katotohanan at maging totoo tayo sa iba. At tanggapin natin ang katotohanan ng sinasabi sa atin. Or
baka darating tayo sa pagkakataon na wala nang pwedeng magligtas sa atin. Dito, ganito ang sinabi ni Mikaya. At sinabi dito ng taong pinasugo sa kanya, ng lahat ng mga propeta ay nagsabi ng So ang sinugo upang kunin si Mikaya, sinabi niya, ganun din ang sabihin mo. Sa verse 13, sinabi ng sinugo pinapunta kay Mikaya, iisa ang sinabi ng lahat ng mga propeta, magtagumpay ang hari, ganun din ang sabihin mo. So sinabi ni Mikaya, saksi si Yahweh. So pagdating niya sa harapan ng hari, sa verse 15, siya tinanong Mikaya, salakayin ba namin? Mikaya, salakayin ba namin ang Ramoth Gilead? Salakayin po ninyo, magtagumpay kayo sa tulong ni Yahweh. Ngunit muling tinanong ng hari, ilang ulit ko bang sasabihin sa iyo na ang katotohanan lamang sabihin mo sa pangalan ni Yahweh? Kaya't sinabi ni Mikaya, nakita kong nagkawatak-watak ang buong Israel na nagkalat sa kabundukan na parang tupang, walang pastol. At dito sinabi ni Mikaya na ikaw ay matatalo, ikaw ay mamamatay. At dito sa verse 20, ito ay napaka-importante. Ito ay sa vision, sa pangitain na nakita ng propeta si Mikaya. Nagtanong siya, sino ang hikayat kay Ahab na salakayin ang Ramoth Gilead? Kanya-kanyang sagot ang mga espiritu, ngunit mayroong isang tumayo at nagsalita ng ganito. So bakit tumayo at nagsalita ang espiritong ito? So ito ay ang espiritong nagsisinungaling sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Ang mga propeta ay siyang tagapagsalita ng sinasabi ng Panginoon. So kung meron silang kakayahan, malalaman mo na sila ay mga propeta. So sa atin, so meron silang mga espesyal na regalo. Ngunit dito makikita natin na pinili nila na hindi sila maging tunay na mga bibig ng Panginoon at nais nilang kaluguran ang hari sa mga nais niyang marinig. Bakit nagbago sila? Maring sila ay takot. Maring natatakot sila na pag nagsabi sila ng totoo, ang hari ay magagalit sa kanila, or maring pag nagsasabi sila ng magagandang mga bagay, makatanggap sila ng mga regalo. At dito sa kaulian, ang 400 sa kanila ay napuno ng espiritu ng kasinungalingan. So sa mga propeta, kailangan mag-ingat. Ikaw ay ginagamit ng Panginoon. Ngunit dito, ang mga propetang ito ay naglingkod sa Panginoon, naglingkod sa hari, at sa kauli-ulian, naglingkod sila para sa kanilang sariling kapakanan. So dito, hinangad nila na sila ay maging kalugod-lugod sa hari, at dito sila ay bumagsak, at ang 400 sa kanila ay napuno ng kasinungalingan. At dito, si Mikaya ay nagsalita ng katotohanan. Ang leader ng mga propetang ito ay siya ay sinampal. Lumapit si Hidekayas at sinampal si Mikaya nang marinig niya ang sinasabi ni Mikaya. So siya ang pangulo. At sinabi niya, kailan pa kaya nagkaroon ng ngalan ang espiritu ni Yahweh
at akala ko ba'y alis na siya sa akin. Sumagot si Mikaya, malalaman mo ang sagot na niyan pagdating sa araw na magtatago ka sa isang silid. So, ang sinabi ni Mikaya na ang hari ay matatalo, ngunit bakit salungat ang sinasabi ng 400? Oh, kaya nga sinabi ito ni Mikaya kasi pag yung kanilang sinabi magtatagumpay ang hari, ngunit pag namatay ang hari, ipapaaresto ni Jezebel ang mga propetang nagsabi na siya ay magtatagumpay. Kaya sinabi niya ito na malalaman mo at mga propeta ay magtatago sa kanilang mga silid. Kaya sinabi niya na malalaman mo yan pagdating ng araw na magtatago ka sa isang silid. So dito ito ang nangyari at so makikita din natin ang karakter ni Ahab dito. Siya ba ay totoong naniniwala o hindi? So si Ahab ay pupunta sa labanan ngunit siya ay nagbalat kayo dito. So sinabi niya so nagbalat kayo siya na sa kanyang labanan. So dito makikita natin na alam niya din kung ano ang sinasabi ni Mikaya, ang propesiya sa kanya. So dito makikita natin na parang nakikinig siya, ngunit hindi naman. Parang nakikinig siya, totoong wala. So hindi mo alam kung saan ka. So sa buong buhay mo, tatalong ka dito, pupunta ka doon. So sa iyong pagsunod sa Panginoon, ikaw ay pakaliwa, pakanan, at hindi ka maililigtas. So dito ang hari ay nagbalat kayo para hindi siya makilala ng sa labanan. Subalit nung pumunta na siya ay nagbalat kayo, ang hari ng Israel nagbalat kayo sa labanan. Subalit may isang kawal na basta na lamang pumana at natamaan ang hari ng Israel. Tumusok ang palaso sa pagitan ng pinagdugtungan ng baluti sa kanyang damit. So dito, itong kawal na ito ay wala din siyang layunin na patamaan, basta lang siya ay nagpakawala ng pana. At tumusok ito sa baluti sa dibdib, doon sa pagitan ng pinagdugtungan. So, dito, ang sinabi ng Panginoon, kapag siya ay pumunta sa labanan, siya ay mamamatay, at dito siya ay namatay. Kagaya ng sinabi ng propesiya ng propeta. So, sa isang tao na wala siyang desisyon na sumunod sa Panginoon, sa kauliulian, ang Panginoon ay give up na siya. Dahil alam na Panginoon na hindi talaga siya susunod. At si Mikaya ang kahuli-huli ang pagkakataon na ibinigay sa kanya na upang magsalita. Ngunit hindi din ito nagtagumpay. Ngayon, habang binabasa natin ang scripture, na napansin ko na may mga bagay na hindi magagawa ng Panginoon. Oo, ang Panginoon ay makapangyarihan, napakalakas. Ngunit ang Panginoon, ang ating Diyos, ay binigyan tayo ng free will, ng pagpili. Ngunit ang tao ay ayaw ng sumunod sa Panginoon. Ang Panginoon ay walang magagawa para dito.
Kaya dito sa buhay ni Ahab, humantong siya sa ganito. Sa katapusan ay siya namatay. At dito sa kasunod naman ay ang pagtala ng pangyayari sa kay Haring Jehoshaphat. Kapag tiningnan natin ang buhay ni Jehoshaphat, pwede nating discuss ito ng klaro, ngunit titingnan natin itong last verse. So, patungkol ito kay Ahasias. Verse 33, si Asahayas naglingkod at siya at sumamba kay Baal, ginalit niya si Yahweh, ang Diyos ng Israel, tulad ng ginawa ng kanyang ama noong una. So, mababasa natin na ang kanyang ama ay mayroong 400 propeta ng Panginoon. So dito, para ang propeta ng Panginoon ay hindi mabuti, kaya bumalik siya sa pagsamba at sagsangguni sa mga propeta ni Baal. So makikita natin dito na ang buong sambahayan ni Ahab ay nawasak. Manalangin tayong tulungan tayo ng Panginoon at agkan natin ang katotohanan, tanggapin natin ang katotohanan, at magiging totoo tayo sa ating pananalita. So, ang katotohanan ay hindi galit na pananalita, ngunit ito ay dapat sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon. So, kailangan nating tanggapin ito upang ang ating mga araw ay magiging matagumpay at upang mailigtas tayo at tulungan nawa tayo ng Panginoon. Dito tayo nagtatapos sa umagang ito. Maraming sa ating pakikinig.